Alright. Good morning mga tropa P. Yan, kamusta po kayo? For today's vlog ay para po sa mga newbie. Sa mga newbie sa mga newbie lang po. So ito yung laging tinatanong sa akin ng mga tropa P natin, lalo na sa Facebook page natin. Nagme-message sila, ganito, Paps, meron akong bagong kuha na puppy or bagong bili. Ano ba yung magandang dog food para sa aso ko? Ano ba yung magandang vitamins? Gaano ba kadami ang ipapainom ko? Tuwing kailan? So lahat po ng tanong na yan, sasagutin natin ngayon. Kumbaga yung tawag dito sa vlog na to ay puppy guide or puppy guide feeding for newly rehome puppy. Tama ba? So ayun, pakita ko lang sa inyo yung routine ko sa mga puppy natin. Yung puppy po natin ay wala pang 2 months, no? Parang nasa mga 57 days pa lang yon. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung aking ginagawang feeding at vitamins, no? Papaliwanag ko sa inyo mga tropa P. Tara sa likod, ipapakita ko sa inyo, no? Sa likod na naman, no? Di ba kayo nasasawa sa likod ng bahay namin? Alright. Yun, no? Ito nga pala mga paps. Yan, nag-restock na rin ako nito. Special dog, tsaka yung, top breed. Special dog para sa mga puppy, right? So, ang advice ko sa inyo, kung ano ba yung magandang dog food para sa mga puppy na bagong kuha nyo, ganito kasi, ang mga puppy, kapag bagong kuha nyo yan, sobrang stressed yan. For example, maganda yung poop ng puppy, tapos nire-home nyo. Yan yung kadalasang nangyayari, nalulusaw yung tae or lumalambot. Kasi nga, stress yung puppy. Tapos, bagong environment, syempre, nag-a-adjust pa yan, nawalay sa nanay, nawalay sa mga kapatid, kaya sobrang stress yan. Kaya ang masasabi ko sa inyo, kapag bagong rehome yung puppy nyo, huwag nyo munang papalitan ng dog food. For example, ang kinakain niya, top breed. Top breed muna ipakain nyo for at least mga ilang days or 1 week. Kasi ako sobrang stress nung puppy, baka lalong may mangyari dyang masama pag pinalitan nyo agad ng dog food. For example, na-stress lalo yan or lalong nagluko yung tiyan niya kasi nga, bigla nyong pinalitan yung dog food niya. Hindi porket sinabi ng tropa mo, ay, palitan mo yan kasi mas maganda yung ganitong dog food. O, palit ka agad. Huwag ganun. Advice ko lang huwag nyo agad papalitan. So, ako naman, ang ginagamit kong dog food ay special dog. Ayan, special dog. Pero naglalagay na ako ngayon ng konting top breed. Konting-konti lang. So, ito yung lagayan natin mga paps. Ito yung cup na ginagamit ko, no? Medyo malaki to. Hindi ko alam kung anong ano na to. Ang ginalagay ko dito ay 1 cup ng top breed. So, naglagay na ako ng top breed lately. Kasi inisip ko naman, paano kung walang available na special dog dun sa makakabili ng puppy? At least medyo sanay na sila sa top breed kung yan ang ipapakain nila. Tsaka masakit sa bulsa tong special dog. Almost 1.4, 1.350, isang 9 kilos. Masakit sa bulsa. Tapos sa special dog, 2 cup at kalahati. Ayan. Itong cup malaki to Tapos kalahati. Yan, almost puno din. Yan po yung pinapakain ko. Ganito kadami yun. 8 yung mga tuta ko. 8. So, timbangin natin ngayon. 1.1 kilos. So, ayun, ang pinapakain ko sa mga puppy is 1.1 kilos per meal. So, 3 beses mo nagpapakain. 1.1 times 3 is 3.3 kilos per meal ang kinakain ng mga puppy every day. Sa dog food pa lang yun wala pang vitamins. So ngayon, ang gagawin ko ay lalagyan ko to ng water. So hayaan ko muna siyang lumambot ng konti, then hintayin lang natin, okay? Sa experience ko hindi porket may tubig maglulusaw yung or lalambot ng todo yung tae ng mga aso. No? Ano siya, okay naman Sa experience ko kahit may tubig hindi naman lumalambot ng todo yung poop nila So yan, hintayin natin siguro mga 10 minutes to 15 pag medyo malambot na. Hindi naman kailangan sobrang lambot kasi matigas naman na yung ngipin ng mga puppy Kaya na rin nilang kagatin, nguyain. Alright, so ang aking laging routine is pagkagising habang hinihintay ko yung dog food ng mga puppy, lilinisin ko muna yung cage nila. So yan yung poop nila, medyo matigas naman. Hindi naman sobrang lambot. Natanggal na yung mga nila. Ito. Kay Red. Buto na lang kilala ko lahat. Ito yung mga collar nila, tanggal. Pero kilala ko naman lahat yung mga yan Guys, ito yung poop nila Yan ganyan Medyo formed naman. Yan, matigas naman yung poop nila.
Pangit din yung sobrang tigas kasi baka masaktan yung butas ng puwit ng aso pag matigas. Matigas masyado yung poop. Dito, may poop pa dito. Wala na. Laglag na sa ilalim. Semi-form. Daming poop. Ganto kahirap ang sitwasyon ko pag umaga. Kaya sabi ko nga, pag hindi mo talaga gusto yung ginagawa mo, hindi mo kakayanin. Grabe ang baho. Ito ginagawa ko pag umaga. Diyan nyo na rin po inaalmusal yung ting umaga. Inuulam mo. Yan na rin pong inuulam yung ting umaga. Bulaga. Yak. Alakay to. Kadire. Chelsea. Yung isang malaking female mga pakso. Ito. Nabenta na yan. Hindi pa. Laki na to. Oh, tingnan nyo gaano kalaki. Dati nag-shed to. Yung pala nagpalit lang ng kulay. Nalala nyo dati nung naglagas-lagas to. Ito yung female na pinakamalaki. Yan o. Bigyan ko kayo ng tip. Kapag pipili kayo ng Belgian, kung gusto nyo yung malaki, tingnan nyo yung mga paa. Mga paws. Yan. Makakapal. Tapos tingnan nyo yung tenga. Kasi ang Belgian, usually sa experience ko, pag ang Belgian, bagsak yung tenga, yung late tumayo, hindi agad tumatayo yung tenga, usually sila yung mga malalaki. No? Yung mga payatin, yung mga medyo maliliit na standard, tumatayo agad ang tenga. Pero yung mga oversized o yung mga malalaki, ganyan no, floppy. Sa una floppy yung tenga. Tingnan nyo. Oh. Tignan yung tenga nyo, hindi agad tumatayo. Ayun no, medyo floppy lang. Pero tatayo yan, wala pang 2 months tong mga to eh. Tabi. Akin na lang yan, Paps. Teran mo ako. Ano mapakain mo dyan? Kaya pirap mag-alaga ng aso. Gastos ka ng mga 1,500 to 2,000 per month dyan. Paps, feeding routine na naman yung gagawin, ma? Uwi? Hindi kasi mga tropa P, alam nyo, importante yung feeding routine. Lalo na sa mga may hindi pa alam, hindi nila alam kung ano ba yung mga maganda ipakain or ano yung mga vitamins na dapat gamitin. So ako naman kasi, based on experience lang din yung mga sinishare ko sa inyo. Kaya yung feeding routine, walang kasawaan yan. Okay, so medyo malambot na to. Hindi naman sobrang lambot ah. Tapos nilagyan ko siya ng gatas. Ito yung ginagamit ko. Goat's milk. Yan, nilagyan ko lang siya ng ganyan. Tapos haluin natin. Okay na yung ganyan kadami. Okay, let's go. Ubus na eh, talagang ganyan talaga katami. Hindi, meron pa akong stock dun sa loob. Gutom na yung mga papi oh. Yung sigawan na oh. Ang bango ng amoy no. Parang Milo. Amoy Milo. Naamoy mo? Baho. Amoy Milo ngayon. Almusal natin, ang tira. Uwe, ikaw kakain ng tira na yan. Ayun o, lalakas kumain yung mga yan. Ubus agad yan. Ganda na ng coat nito. Oh, Vlog pa. Black black boots. Tapos black mask. Ah! Hulog. Okay, kumain ka. Ito na. Okay, na. Go! Share ko lang yung experience ko about sa top breed. Actually, ang top breed, okay naman sa mga adult. Kasi yung mga adult ko, ayan, top breed yung pinapakain ko. Matigas naman yung poop nila, tsaka bilugan naman yung katawan, okay naman. Pero sa mga puppy, hindi ko ina-advise yung top breed ah. Walang sponsor to ah. Pure ano to, transparent review. Kasi yung puppy ko dati, yung tatlo, yung nauna, tinry kong pakainin ng top breed for 3 days. Ngayon, yung poop nila, malambot, tapos madami. So naisip ko, baka hindi na-absorb ng maayos nung katawan nila yung top breed. Yun yung theory ko lang ha. Pero sa mga large breed, okay yung top breed. Ako, personally talaga, pinapakain ko sa mga small breed. Lalo na pag ako nag-breed, yung mga puppy na mismong sariling breed ko ay special dog. Pero ngayon nga, nilagyan ko ng konting top breed. Pang extender na rin. Ito yung poop ng mga, ng mga pinapakain ko ng top breed. Ayan yung poop ni Athena guys. Matigas. Poop ni Bella. Yan, poop ni Bella yan. Semi-formed din. Yan. Third, hello muna. Hello. Yung cute. So
So, hintayin natin matapos to mga tropa P. After nilang kumain, papainumin ko sila ng vitamins. Ito yung mga vitamins nila, oh. Yan. Ito, malalakas kumain, ubos na, oh. Vitamins. Ikat ko na to. Ito lang. Alright mga paps, so tapusin ko rin muna yung 5. No, itong 3 pa lang. So, hindi ko na bibidyohan kasi yung cameraman natin paalis na. Alright, cut mo na. So, ngayon sa mga gusto pong bumili ng puppy, marami pa pong available. Ang male ay 12 to 13K. Sa mga taga NCR area po, pwede kong dalhin dyan sa Manila area. Dagdag lang kayo na siguro 1.5 lang, ganun. No, mura na yun para sa transpo. Anyways, shoutout muna tayo bago ko tapusin tong vlog. Shoutout kay Shashani May Colot from Plaridel, Misamis Oriental. Ralph Adrian Salazar, Mac-Hens ng Davao City. Antonio Valencia Jr., BM Kobe. Christine Duran from Santo Tomas, Davao del Norte. Villa TV of Tuy, Batangas. Leira Sheena Biauco. Alan Perez, ABH Roque Aviari. Jason Ibana from Kaponga, Camarines Norte. Jericho Jaranilla. Alright, so hanggang dito na lang po. Yung mga papi, bilhin nyo na. Pop Sneaks out!